Sa bayan ng San Benedicto, isang maliit ngunit maunlad na bayan sa gitna ng Nueva Vizcaya, ay may isang pangalang ginagalang, Epifanio Lolo Panyong Calleja. Sa edad na 78, matikas pa rin ang tindig nito, puti na ang buhok pero tuwid pa ring maglakad, at ang tinig niya ay malumanay ngunit may bigat na tila bawat salitang binibitawan ay may kasaysayan. Hindi siya palakibo, hindi rin mahilig sa salusalo o politika. Pero kapag siya'y dumaan sa palengke, ang mga tindera ay kusang yumuyuko bilang respeto. Taglay ni Lolo Panyong ang pamana ng 5 hasyenda mula sa kanyang ama. Mga lupang pinagpaguran ng 4 na henerasyon. Bukod sa taniman ng palay at mais, may mga kakahuyan, ilog na may palaisdaan at mga pastulan para sa baka. Ngunit sa kabila ng yaman, siya ay naninirahan lang sa simpleng bahay kahoy na nasa gitna ng pinakamatandang bahagi ng Hacienda Calleja. Luma na ito, may mga kupas na pintura at malalaking bintana na laging bukas. Walang aircon, walang karangyaan, pero ang lahat ng taga San Benedicto alam, sa bahay na iyon nagmumula ang mga desisyong nagpapagalaw sa buong bayan. Panong hindi namin igagalang si Lolo Panyong. Kapag tagtuyot, siya ang unang nagbibigay ng bigas. Kapag may nasunugan, siya ang tahimik na nagbibigay ng pondo. Walang kamera, walang balita, sabi ng isang matandang magsasaka sa barangay hall habang naghihintay ng ayuda. Ngunit sa likod ng katahimikan ni Lolo Panyong ay ang malaking kabiguan ng kanyang personal na buhay. Hindi siya nagkaanak. Sa buong buhay niya, hindi siya nag-asawa. Ang sabi-sabi, minahal niya noon ang isang guro na si Aling Roberta, ngunit namatay ito sa isang aksidente bago pa sila ikasal. Mula noon, hindi na muling nagmahal si Lolo. Kaya bilang pagtupad sa pangako niya sa kanyang yumaong kapatid, inampon niya ang 3 anak nito, sina Alvaro, Miko at Belinda. Lumaki ang 3 sa hacienda. May mga kasambahay, may sariling silid, at tinuring ni Lolo bilang tunay na mga anak. Pinag-aral niya sa Maynila, binigyan ng baon na sapat para sa 1 buwan, kahit lingguhan ang padala. Ngunit may napansin si Dencio, ang kapitbahay ni Lolo, na tahimik ding nagmamasid mula sa malayo. Hindi mo mapipilit ang puso ng tao, Dencio. Kahit gaano mo pa sila palakihin, iba talaga kapag wala yung ugat ng disiplina. Minsang nasabi ni Lolo habang sabay silang nagkakape sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay. Si Dencio Parungao ay isang dating mamuuling. Kilala noon sa baryo bilang tahimik, pawisan at halos di makatingin sa kausap. Ngunit dahil sa pagtulong ni Lolo, nagkaroon siya ng poultry farm. Mula sa 5 inahing manok, ngayon ay may daan-daang manok na pinamamahalaan nila ng kanyang asawa. Sa kabila ng tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba at tapat sa matandang tumulong sa kanya. Kung hindi dahil kay Lolo Panyong, baka nasa bundok pa rin ako, nangangalkal ng tuyong sanga. Sabi ni Dencio minsan sa isang seminar ng mga agripreneur sa munisipyo. Bukod sa pagbibigay ng puhunan, si Lolo Panyong ay kilala rin sa hindi pangkaraniwang patakaran, ang walang interes na pautang sa mga magsasaka. Kapag tag-ulan at hindi makaani, siya ang nagpapautang ng pataba at binhi. Kapag may batang gustong mag-aral ngunit walang pamasahe, tahimik niyang inilalagay sa sobre ang pangtuition at iniiwan sa barangay health center. Hindi niya kailangan ng pasasalamat, basta makabangon ng tao. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, may isang lihim na hindi alam ng kahit sino maliban sa kanya. Sa isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng kanyang papag, nakaimbak ang isang dokumento. Ang papel ay naninilaw na sa tagal ng panahon, ngunit malinis at malinaw pa ang nakasulat. Isang kasunduan ng pagmamay-ari. Hindi ito ordinaryong titulo. Ito'y isang trust transfer agreement na ipinasok niya 10 taon na ang nakaraanan. Hindi niya sinabi kahit kanino, kahit kay Dencio.
sapagkat ang laman nito ang magpapabago ng kapalaran ng buong San Benedicto kung ito'y mabubunyag. Isang haping gabi, habang umuulan at kumakaluskos ang bubong, binuksan ni Lolo Panyong ang baul. Tinanggal niya ang telang kumukupkop sa dokumento, sa kamarahang binasa ang nilalaman. Sa ilalim ng malayang kalooban, aking isinusuko ang lahat ng karapatan ko sa 5 hasyenda sa isang taong aking itinuturing na may malasakit, pananagutan at tunay na puso para sa bayan, si Dencio Parumao. Isimulat iyon sa kanyang sariling kamay, pinanotaryo at may tatak ng huwes mula sa isang probinsyal na korte. Isang beses lang niya ito binuksan mula nang ito'y naisagawa at ngayon, habang papatanda, tila may bumabagabag sa kanyang kalooban. Panahon na ba? Mahinang bulong ni Lolo Panyong sa sarili habang pinipikit ang kanyang mga mata. Sa labas, naririnig ang malalakas na halakhakan mula sa bahay ni Alvaro. May bisita siyang politiko, may dalang mamahaling kotse at tuksuhan ng halakhak at alak. Hindi nila alam na habang sila'y nagbubunyi, may bomba ng katotohanan na tahimik na kumikirot sa ilalim ng isang baul. At sa kalagitnaan ng katahimikan ng baryo, ang isang matandang lalaki ay muling tumingin sa kalangitan at nagtanong, makikita pa kaya nila ang tunay na halaga ng lupa kapag wala na ako? Lumipas ang 3 taon mula nang graduate sina Alvaro, Belinda at Miko. Sa una, ikinatuwa ni Lolo Panyong ang kanilang mga hakbang. Tila ba nagkakaroon ng saysay ang lahat ng sakripisyo tulong na inalay niya sa kanila. Si Alvaro ay nagtayo ng maliit na trading business sa bayan. Si Belinda ay lumalabas sa mga provincial fashion show bilang brand endorser. At si Miko, na pinakatahimik sa tatlo, ay tila abala sa pag-aaral pa ng real estate management. Ngunit sa ilalim ng magagandang damit, mamahaling sapatos at matunog na press release, may bumubulwak na baho ng kasinungalingan at kasakiman. Isang umaga, habang nagkakape sa kanyang balkonahe, tinanong ni Dencio si Lolo Panyong, "Lolo, napansin ko lang, parang hindi na po gaanong bumibisita yung mga pamangkin niyo gaya ng dati. Kumusta po kayo sa kanila?" Tahimik lang nang ngumiti si Lolo. Mga bata yon, abala sa buhay. Natural lang yan." Pero ang totoo, sa loob ng mga buwang lumipas, madalas na lamang ang pagdating ng mga mensahero ng 3 pamangkin. Hindi para kamustahin si Lolo, kundi para maghatid ng liham, mga sulat na paulit-ulit ang laman, hiling na advance sa mana. "Dear Uncle, kung maaari po sanang makahingi muna ng kaunting pondo, ipaparenovate ko lang po ang opisina ng business ko sa bayan. Isang maliit na halaga lamang, babayaran ko rin." Sulat ni Alvaro. Hindi na mabilang ni Lolo kung pang ilang sulat na yon. Ilang beses niya nang ipinaliwanag na may tamang panahon para sa pamana at ang mga lupa ay hindi basta-basta kinukuha na parang paninda sa palengke. Pero paulit-ulit silang humihingi. Hindi na siya nagtaka. Alam niya may binabalak ang mga ito. Si Alvaro ang unang tuluyang nalihis ng landas. Sa likod ng fasade ng negosyo, siya'y palihim na nalululong sa sabungan at online gambling. Madalas siyang matagpuan sa sabungan sa San Rafael, umiinom, nakikipagkwentuhan sa mga kilalang sugarol, at may kasama pang bodyguard na inupahan mula sa isang kilalang sindikato. "Boss Alvaro, kailan mo na ibebenta yung hasyenda sa Silangan? May kakilala ako na gustong kumuha niyan. Malaking halaga." Ani Carding, isa sa mga bagong kaibigan ni Alvaro. "Bibigyan pa ako ni Lolo. Konting lambing lang yan. Kapag hawak ko na yon, tayo-tayo na maghahati." Sagot ni Alvaro habang umiikot ang balita. Samantala, si Belinda ay may sarili namang misyon. Dati siyang itinanghal na mutya ng Cordillera sa isang provincial pageant, kaya't ginamit niya ito para mag-venture sa larangan ng beauty and skincare. Ngunit kulang siya sa diskarte at higit sa lahat, kulang sa puhunan. "Lolo, just imagine Belinda Beleza, a cosmetic line from the Calleja legacy. International branding ito, Lolo. Kailangan ko lang naman 100,000 para sa packaging at influencer marketing. Please lang." Pagsusuma mo niya minsan sa harap ng mesa ni Lolo. Nakaupo lang si Lolo Panyong, pinagmasdan ng pamangkin niyang nakapula ang labi at may hikaw sa magkabilang tainga. "Belen, anya,
Ang kayamanan ay hindi kinokopya sa itsura. Nasa ugali yan. Kung hindi mo kayang maghintay at magsikap, kahit bigyan kita ng 10 milyon, uubos din yan. Napaatras si Belinda, umirap at tumayo. Luma na ang prinsipyo mo, Lolo. Hindi na uso ang pagtsatsaga. Sa kabilang banda, si Miko ang pinakatahimik. Hindi siya humihingi ng pera, ngunit siya rin ang pinakamapanganib. Nagtapos siya ng kursong legal management at madalas makita sa Registry of Deeds o sa munisipyo. Ang hindi alam ng lahat, may mga kinakausap na siyang fixer at tauhan sa assessor's office. Isang gabi, habang may party sa bayan para sa isang pista, pumasok si Miko sa opisina ni Lolo habang wala ito. May hawak siyang duplicate key na matagal na pala niyang pinagawa nang hindi alam ng matanda. Binuksan niya ang lumang aparador sa silid. Binasa ang mga papeles at tinandaan kung alin ang orihinal na titulo at alin ang kopya. Pinikturan niya ang mga ito at agad na ipinasa sa isang hindi kilalang numero sa kanyang cellphone. Lolo, pasensya na, pero ikaw ang nagturo sa akin kung paano gamitin ang utak. Bulong ni Miko habang nilalapagbuli ang dokumento sa lugar nito. Sa paningin ng mga tao sa baryo, ang 3 pamangkin ay masipag at maalaga pa rin. Pero para kay Densyo, may kakaiba na. Lalo na kay Alvaro na minsang nabulungan ang poultry delivery boy ni Densyo na wala ng 1 taon, amin na yang mga lupang yan. Dumating ang isang gabi na hindi maakali si Lolo. Hawak niya ang isang sobre, nilalagyan ng panibagong sulat. Hindi na niya sinagot ang mga sulat ng mga pamangkin. Sa halip, nagsimula siyang sumulat para kay Densyo. Kung ako'y mawala, sundan mo ang sulat na ito. Huwag mong hayaang masayang ang lupa sa kamay ng mga taong hindi marunong magmahal ng pinagpaguran. Kung anuman ang mangyari, alam ko na ikaw ang tamang tagapag-alaga. Habang inilalagay niya ang liham sa ilalim ng baul, tuminala siya sa altar sa sulok ng kanyang kwarto. Kung anuman ang mangyari, Ama, naway magtagumpay ang kabutihan sa gitna ng kasakiman. At sa labas ng bahay, ang aninong papalapit ay si Miko, may dalang notaryo at isang abogado na may dalang lihim na plano. Sa kalagitnaan ng kalmadong baryo ng San Benedicto, habang abala ang mga tao sa kanilang anihan, tahimik ngunit mapanganib na nagaganap ang sabwatan ng 3 pamangkin, Alvaro, Belinda at Miko. Sa loob ng isang pribadong opisina sa likod ng sabuman sa bayan ng San Rafael, naroon sila kasama ang isang lalaking may suot na itim na polo, kalbo at may makapal na bigote, si Attorney Nando Rascon, kilalang fixer abogado na maraming koneksyon sa mga opisyal na handang tumanggap ng lagay. Sigurado kayo rito? Tanong ni Attorney Rascon habang nakasandal sa kanyang swivel chair. Mas sigurado pa kami kaysa sa pagmamahal ni Lolo sa palayan. Sagot ni Miko na may halong sarkasmo. Gusto lang naman naming tiyakin ang kinabukasan. Dagdag ni Belinda habang nakaunot ang noo. Ayaw kasing ibigay ni Lolo ang nararapat sa amin. Kung hindi natin siya aalisin sa eksena, tatanda na lang kami't wala pa rin kaming mapapala. Sabat ni Alvaro na may hawak na papel at lapis, kinakalkula ang posibleng tubo sa pagbenta ng isang bahagi ng Hacienda Calea. Kung ganoon, sabi ni Attorney Rascon, gagawa tayo ng psychiatric report. May koneksyon ako sa isang doktor sa Quezon City. Isasama natin sa report na may malalang delusyon si Don Epifanio at may halusinasyon. Hindi na raw niya nakikilala ang mga tao at may violent tendencies pa. Tumango ang 3. Simula ng plano. Pagkalipas ng 2 linggo, nagsimula ng kumalat sa baryo ang chismis. Sa tindahan, sa palengke, pati sa kapilya, may bulong-bulungan. Ano raw? Nakikita raw ni Lolo Panyong ang kaluluwa ng tatay niya sa puno ng mangga? Aba, may isang manggagawang nagsabing nagsisigaw daw si Don Epifanio na wag daw galawin ang lupa kasi masusumpa. Inoo ko, baka kung ano na yan. Tanda na, hindi nagtagal, umabot sa barangay hall ang mga reklamong may kakaibang kilos ang matanda
at nang ipresenta ni Miko at Alvaro ang peking medical report ni Attorney Rascon, agad silang nakakuha ng court order mula sa isang judge na nasa payroll din ng abogado. Isang hapon, habang tahimik na nagdidilig ng halaman si Lolo Panyong, may narinig siyang huni ng ambulansya at 2 patrol car. Mabilis na sumulpot ang mga barangay tanod, 2 pulis at 3 staff mula sa isang private mental facility sa Maynila. Don Epifanio Calleja, tanong ng isang lalaki na may dalang folder. "Oho, ako po ito," sagot ng matanda. Sabay punas ng pawis sa noo. "May utos pong ipasok kayo pansamantala sa institute para sa inyong kaligtasan. May mga dokumento po kaming dala mula sa korte." "Kaligtasan? Kaninong kaligtasan ang tinutukoy nyo?" tanong ni Lolo na may halong gulat. Habang nagkakagulo, lumapit si Dencio na nakarinig sa balita mula sa kanyang delivery boy. "Sandali lang, anong kabaliwan to?" sigaw niya. Habol hininga habang pinipigilan ng isang tauhan na tumatapak na sa bakod ng asyenda. "Wala kang pakialam, Dencio," sabat ni Alvaro, nakapamiwang, kasama si Belinda na nakasuot palang sunglasses sa ilalim ng araw. "Mahirap na maghintay pa, baka kung ano pang mangyari sa lolo natin." "Delikado na siya," dagdag ni Belinda, kunwaring nag-aalala. "Panyong, hindi to tama, labanan mo to." Halos mapasigaw si Dencio habang hinahawakan ng braso ng matanda. Ngunit sa halip na sumigaw o magpumiglas, kalmadong lumapit si Lolo kay Dencio. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bulsa at inabot ang maliit na susi. Kalawangin, makintab sa dulo. "Incho, pag wala na ako, ikaw na bahala. Panyong, huwag ka nang magtanong. Basta bukas mo lang kapag ramdam mong huli na ang lahat." Ilang sandali pa, sa pilitang isinakay si Lolo sa ambulansya. Walang nagawa si Dencio kundi ang mapanood kung paanong dahan-dahang isinara ang pintuan. Habang papalayo ang sasakyan, tila may bumiyak sa puso ni Dencio. Hindi lang dahil sa takot, kundi sa pangambang nagsisimula na ang pagsira sa isang bagay na hindi kayang palitan ng pera. Ang dangal ng isang taong nagmahal ng tahimik ng buo. Kinagabihan, walang katahimikan ang baryo. May ilang nagtanong kung bakit may ambulansya. May ilan ang natahimik na lang. Sa kabilang banda, masaya ang 3 pamangkin sa mansyon. Simula na ng bagong kabanata, ani Miko, hawak ang baso ng alak. Na-imagine ko na kung paano ko ide-design ang front gate ng resort, ani Belinda, sabay tawa. Ang importante, wala na si matanda. Finally, sabat ni Alvaro. Ngunit sa maliit na bahay ni Dencio, sa ilalim ng banig, itinago niya ang susi ng baul. Tumitig siya sa kisame, tahimik na nagdasal. Kung anuman ang laman nito, sana'y ito ang maging sagot sa kasamaan nila. At sa likod ng dilim ng gabing iyon, tahimik ngunit tiyak ang pag-ikot ng tadhana. Handa ng ilantad ang katotohanan sa tamang panahon. Sa malamig na silid na may puting pader at kisameng walang kulay, nakaupo si Lolo Panyong sa isang lumang silyang bakal. Sa loob ng mental facility sa Maynila, araw-araw ay may eksaktong oras para sa kape, para sa gamot, para sa katahimikan. Ngunit para kay Lolo, wala sa mga iyon ang kailangan niya. Sa halip, pinili niyang manahimik. Hindi dahil sa kahinaan ng isipan, kundi sa lalim ng kanyang pagmamasid. "Sir Epifanio, gusto niyo pong lumabas sa garden?" tanong ng isang nurse, si Harold, na tila laging naaawa sa matandang laging nakatitig sa pader. Umiling lang si Lolo. Hindi niya kailangan ng bulaklak para matutong magtiis. Sa kanyang kapahimikan, sinisimulan niyang buuin sa isip ang mga hakbang. Hindi para gumanti, kundi para tiyakin na may mabuting mangyayari sa bayan sa kabila ng kasakiman. Ang kasamaan, anak, hindi yan tinatapatan ng sigaw. Pinapanood yan hanggang sa mapagod sa sarili niyang gulo. Bulong ni Lolo sa sarili habang nakatingin sa bintana. Samantala, sa Barrio Dalisay, tila bagyong walang ulan ang sumaklob sa katahimikan ng lugar. Nagsimula ang konstruksyon ng mga bagong kalsada. Sa tabi ng ilog may bakod ng bakal.
May tarpaulin na may nakasulat, "Coming soon, Vista de Calleja Resort and Casino." Ang dating pilapil na tinatahak ng mga mag-aaral patungo sa paaralan ay tuluyan ng sinimentuhan. Ang ilang palayan ay pinatag upang gawing parking lot. Isa-isang sinuyod ng mga mamahaling sasakyan ang baryo. Mga developer, politiko, negosyante. Hindi na kilala ng mga taga-barangay ang mga mukha ng mga bagong dumarating. Nasaan na si Lolo Panyong? Tanong ng matandang si Aling Roda, tindera ng gulay sa kanto. Pinasok daw sa Maynila. May tupak na raw, sagot ng isang tricycle driver na halatang alinlangan din sa narinig. Sa loob ng malaking bahay sa gitna ng dating Hacienda Calleja, abala ang tatlong pamangkin. Si Alvaro ay nakikipagpulong sa mga investor, habang si Belinda ay may dalang brochure para sa future spa. Si Miko abala sa pagsusuri ng mga itulo at pagbenta ng bahagi ng lupain. Confirmed na may bibili ng silanganing hacienda, nasa 50 million pesos ang offer, ani Miko habang pinipirmahan ang isang kontrata. Perfect timing, may buyer din ako para sa Hilaga. Magtatayo raw ng nightclub doon, sabat ni Belinda sabay iwas ng buhok. Kapag natuloy lahat to, kita nating aabot ng 200 million pesos. Sabik na sambit ni Alvaro. Lahat ng yon sa atin. Ngunit sa isang gilid ng baryo, sa maliit na bahay na may makalumang bintana at bubong na yero, si Dencio ay may sarili ring laban. Hindi laban sa tao, kundi laban sa kanyang kaba. Sa loob ng kanyang silid, sa ilalim ng banig, inilabas niya ang susi na iniabot sa kanya ni Lolo Panyong. Kinabahan siya sa una. Pero ngayong wala na ang matanda sa baryo, alam niyang oras na. Binuksan niya ang lumang baul na dating iniingatan ni Lolo. May lumang damit, ilang lumang larawan, at sa pinakailalim, naroon ang isang pulang sobre na inahi sa loob ng manipis na kumot. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Lumabas ang 5 dokumento. Makintab pa ang ilang bahagi. Lahat ay may tatak, pirma at petsa. Hindi ito basta kasunduan. Ito'y mga dokumento ng transfer of ownership, lahat pabor kay Dencio Parungao. Notarized, authenticated, at higit pa roon, may kasamang liham na isinulat sa kamay. Dencio, hindi mo kailanmang hiningi ang anumang kapalit sa kabutihan mo. Hindi mo ako tinuring na bangko kundi tao. Ikaw lang ang may malasakit sa mga tao. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat, hindi bilang gantimpala kundi bilang tiwala. Alagaan mo ang lupa, ibalik mo sa tao ang tangal nito. Epifanio Calleja. Napaluha si Dencio, hindi dahil sa dokumento kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Hindi siya sanay sa kayamanan, pero sanay siya sa pagmamalasakit. Dumiretso siya kay Attorney Cleofe Aguilar, isang abogadong kilala sa probinsya, sa pagtulong sa mga magsasaka. Pinakita niya ang mga dokumento. Diyos ko, ani Attorney Cleofe, legal na legal ito. Buong hacienda, ikaw ang listed na bagong tagapagmana. At hindi ito bago, 3 taon nang naisagawa. Nais kong malaman, Attorney, kung pwede ba akong maghain ng motion para pigilan ang pagbebenta ng mga lupa. Kayang-kaya at higit pa riyan, pwede nating ipa-freeze ang mga account kung saan dumarating ang bayad ng mga bentahan. Pero handa ka ba sa gulo? Tumango si Dencio, mariing nagsalita. Hindi ko ito ginagawa para sa akin. Ginagawa ko ito para kay Lolo Panyong at para sa baryong pinabayaan ng mga sakim. Sa labas ng law office, tumambad ang bagong tarpaulin. Now selling Calleja Heights, modern residential lots. Ngunit sa ilalim ng mga tarpaulin at ginintong pangako, isang tahimik na plano ang nabubuo. Sa katahimikan ni Lolo Panyong at sa determinasyon ni Dencio, sisiklab ang pagbawi, hindi ng lupa, kundi ng dangal ng isang bayan. Hindi agad kumilos si Dencio matapos madiskubre ang nilalaman ng baul. Sa halip na agad sumugod o magbunyi, pinili niyang tumahimik, tulad ng matandang pinagkatiwalaan sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, araw-araw siyang bumabiyahe patungong bayan para makipagkita kay Attorney Cleofe Aguilar. Sa kanilang maliit na tanggapan sa likod ng simbahan, nagsimula ang masinsinang pag-aaral.
Hindi ako sanay sa batas, attorney. Pero kung ang gagawin ko ay makakatulong para ibalik sa mga tao ang nararapat, gagawin ko. Anang seryosong si Densyo habang binubuklat ang isang aklat tungkol sa land ownership and trust agreements. Hindi ka nag-iisa, sagot ni Attorney Cleofe. Marami tayong pwedeng hakbangin, pero kailangan ng tiyaga, pasensya at lakas ng loob. Sa loob ng 2 buwan, si Densyo ay naging estudyante ng batas sa araw at lider ng baryo sa gabi. Bumalik siya sa mga magsasakang nawalan ng lupa, kina Mang Rudy, Aling Empe at Cardo. Isa-isa niya silang tinanong, kung maibabalik ang lupa sa inyo, kaya niyo pa ba itong buhayin? Densyo, ani Mang Rudy, buhay ko yan. Ilang beses na akong umiyak nung sinara nila ang palayan ko para tayuan ng resort. Kung mapapasa amin yan ulit, buong pamilya ko mabubuhay. Kung ganon, samahan niyo ako. Hindi ko kayang mag-isa. Gamit ang maliit niyang kita mula sa poultry farm, sinimulan ni Densyo ang proyektong Bawi Lupa. Binili niya pabalik ang ilang parte ng lupain mula sa mga naunang developer na nagdalawang isip. Inalok niya ng mas murang presyo ang mga magsasaka, pinahiram ng kapital at tinuruan ng bagong paraan ng pagsasaka. Nagbigay din si Densyo ng libreng seminar para sa mga kabataan tungkol sa sustainable farming. Gumamit siya ng social media kahit hindi sanay para ipalaganap ang ginagawa niya. Isang araw, habang abala siya sa pakikipag-usap sa isang engineer mula sa DAR, Department of Agrarian Reform, biglang dumating si Belinda sa bahay niya, nakasakay sa puting SUV, nakasuot ng designer sunglasses at may kasamang bodyguard. "Densyo, lumabas ka nga dyan!" sigaw ni Belinda. Galit na galit. Lumabas si Densyo, kalmadong tinanggal ang sombrero at ngumiti. "Oh, Belen, anong maitutulong ko? Anong kalokohan tong narinig kong ikaw daw ang bagong may-ari ng Hacienda Norte? Paano napunta sa'yo yon?" "Ako ang legal heir." Tahimik lang si Densyo. Kinuha niya ang isang folder sa mesa at iniabot kay Belinda. Nakasulat roon ang buong kasaysayan ng transfer of ownership, pati ang kopya ng kasunduan at pirma ni Lolo Panyon. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko binili. Ipinagkatiwala sa akin. Legal, authenticated, notarized." "Bakit sa'yo? Ikaw lang yung manguuling dati sa likod ng bahay." "Dahil siguro nakita ni Lolo kung sino ang hindi nagbago kahit umangat." Halos sumabog sa galit si Belinda. Ngunit sa halip na magwala, umalis siya na may bitbit na plano. Nang gabing iyon, nagsimula ang tensyon sa pagitan ng 3 magkakapatid. Sa isang pagtitipon sa bahay ni Alvaro, nagsalubong ang galit at takot. "Bakit hindi mo sinabihan na hindi na pala sa atin ang mga lupain?" singhal ni Belinda kay Miko. "Paano ko malalaman? Akala ko hawak ko na ang mga kopya ng titulo. Bakit nagpadala ng sulat ang Registry of Deeds na may na-approve na trust transfer kay Densyo? Ha? Anong ginagawa mo?" Galit na si Alvaro. "Nabenta na natin yung 12 hectares. Kung hindi natin maipaliwanag sa buyer, kakasuhan tayo." Nagkakagulo na ang 3. Unti-unting nabubunyag sa kanila na wala na sila sa listahan ng mga legal na tagapagmana. Samantala, sa barangay, unti-unti na ring napapansin ng mga tao ang pagbabago. May mga palayan ng muling isinasaayos. Ang mga estudyante ay tinuturuan ng agrikultura tuwing Sabado. May bagong programang tinatawag na Balik Bukid para sa mga kabataan. "Akala ko wala ng pag-asa tong baryo natin," ani Aling Empe habang kausap ang mga kapitbahay. Pero tingnan niyo si Densyo, siya ang bumabalik ng alaala ni Lolo Panyong. At sa simbahan, ang kura paroko ay nagbigay ng sermon tungkol sa tunay na pamana. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng titulo, kundi sa kung paano ito nakatutuling sa iba. Sa huling bahagi ng linggo, isang grupo ng abogado mula sa DAR ang bumisita sa baryo upang personal na imbestigahan ang aplikasyon ni Densyo para sa land conversion reversal. Sa kanilang ulat, may matibay na batayan ang kanyang mga dokumento. Ilan sa mga conversion na inaprubahan sa ilalim ng pangalan ng mga pamangkin ay dineklara ng questionable at ipinasailalim sa motion for cancellation.
Habang ang mga pamangkin ay abala sa pagpapanik at pagtatakip, si Dencio ay naglalakad sa pilapil, kasama ang mga batang natututo ng magtanim. "Dencio," tawag ng batang si Iya. "Ganito ba ang tamang pagtabas ng palay?" Ngumiti si Dencio. "Tama yan, dahan-dahan lang. Hindi natin kailangan madaliin ang paglago." Sa pag-ikot ng panahon, unti-unting bumabalik ang buhay sa lupa ng Calleja. At sa gitna ng lahat, ang katahimikan ni Lolo Panyong ay unti-unting nagkakaroon ng tinig sa bawat halakhak ng batang natutong magtanim, sa bawat patak ng pawis ng magsasakang muling nakayuko sa bukid. Sa lungsod ng Tuguegarao, sa loob ng isang modernong opisina ng bangko, isang serye ng electronic transactions ang biglang tumigil. Si Alvaro Calleja, nakaupo sa harap ng account manager, ay bahagyang pinapawisan habang tinitingnan ang laptop screen ng kausap. "Sir, pasensya na po, pero naka-freeze po ang lahat ng inyong account," sabi ng manager na may halatang kaba sa tinig. "Anong ibig mong sabihin? Frozen?" sigaw ni Alvaro. Napahampas sa mesa. "May directive po mula sa AMLC, Anti-Money Laundering Council. May kaso po ng falsification of documents na isinampa laban sa inyo, partikular sa paggamit ng mga peking pirma sa land title transfers." "Kalokohan! Ako ang tagapagmana. Ako ang tunay na may-ari niyan." "Sir, legal na may-ari na po mayon si Ginoong Dencio Parumao. May pruweba po sila at authenticated documents. Nasa korte na rin po ang usapin." Hindi alam ni Alvaro kung paano tatanggapin ang sunod-sunod na pagbagsak. Sa isang iglap, lahat ng pinundar niya mula sa mga bentahan ng lupa, ang mga sasakyan, ang bahay, ang share niya sa kasino, ay napapako sa legal freeze. Tila bangumot na hindi niya malusutan. Naghain siya ng apela, pero ilang araw lang ang lumipas, sunod namang gumuho ang mundo ng kanyang kapatid. Si Miko, ang dating mukhang abogadong laging nakasuot ng coat kahit tirik ang araw, ay sinampahan ng kasong syndicated estafa. Natuklasang ang pinagbulan ng perang ginamit niya para sa pagbuo ng Calleja Holdings ay mula sa isang investment scam group na konektado sa ilang tiwaling kontraktor. Isang hating gabi, habang papunta siya sa parking area ng isang hotel sa Manila para makipag-meeting sa mga investor, hinarang siya ng mga operatiba ng NBI. "Mr. Miko Calleja, may warrant of arrest po kayo para sa kasong paglamag sa Republic Act 8799, sabi ng ahente. "Ano, hindi to pwedeng mangyari. Wala akong ginawang mali," sigaw ni Miko habang inaaresto. "Meron po kaming mga dokumento at testimonya mula sa 3 investor. Isa na po roon ng foreign national na nagreklamo na niloko niyo raw siya ng mahigit 20 milyong piso." Habang inilalagay sa likod ng sasakyan si Miko, biglang umulan. Isang simbolikong paghugas ng kasalanan o pagpapakilala ng paparating na pagbagsak. Wala nang nakakaalam. Ngunit malinaw sa lahat, ang pinakatalinong tamangkin ay unti-unting nalulunod sa sariling patibong. Si Belinda naman, na dating iniidolo sa social media bilang Belle Calleja, ay unti-unting nawalan ng followers at business partners matapos magsimulang kumalat ang mga balita tungkol sa eskandalo ng mana at pag-ipit sa sarili nilang tiyuhin. Isang kilalang vlogger ang naglabas ng expose. Exclusive, beauty queen na negosyante, nagsabwatan para ilagay sa mental ang sariling tiyuhin para makamit ang 500 million pesos na lupa. Kumalat ang video sa Facebook at YouTube. Ilang araw lang, bumagsak ang sales ng kanyang cosmetic line. Lahat ng business partner ay umatras at ang warehouse ng mga produkto niya sa Valenzuela ay sinamsam para pambayad sa utang. Hindi pwedeng matapos ng ganito. Iyak ni Belinda habang sinusubukang kontakin si Alvaro at Miko, pero parehas hindi na sumasagot. Wala na ang matataas na takong. Wala na ang mga magazine feature. Naiwan na lang siya sa isang studio-type unit sa Quezon City. Bit-bit ang mga kahon ng unsold lipsticks at serums. Bakit? Bakit si Dencio? Siya lang ang walang pinag-aralan sa atin. Sigaw niya sa kawalan
habang umiiyak sa sahig. Habang nagkakagulo ang tatlong magkakapatid, nagsisisihan, nagtuturuan at pinagtataguan ng mga kolektor at abogado, ang baryo ng San Benedicto ay may tahimik na pagbabagong nagaganap. Sa Hacienda Dalisay, isang bahagi ng 5 hacienda ni Lolo Panyong, may mga bagong taniman ng organic vegetables. Ang dating palayan ay may irrigation system na. Sa gitna ng hacienda, itinayo ni Dencio ang isang maliit na pavilyon na may karatulang, Calleja Center for Agritourism and Education. Araw-araw, may mga dumadalaw na estudyante mula sa kalapit na bayan. Tinuturuan sila kung paano magtanim gamit ang sustainable methods, paano gumawa ng organic fertilizer, at paano igalang ang lupa't likas na yaman. Dencio, ganda na ng tanim natin anim ang Rudy habang nag-aayos ng mga seedling trays. Oo, Mang Rudy, at ngayong may mga bisita mula Maynila, balak nating ipakita kung gaano kaganda ang simpleng pamumuhay. Hindi man sanay si Dencio sa pagbibigay ng talumpati, siya ngayon ang tinatawag ng mga tao bilang ama ng Bukid Calleja. Hindi ako may-ari nito, tagapangalaga lang. Sagot niya sa isang mamamahayag na bumisita. Paano mo nasabing hindi mo ito pag-aari? Tanong ng reporter. Dahil kahit sa papel akin ito, nasa puso pa rin ng mga tao si Lolo Panyong. Ako lang ang humahawak ng iniwan niya. Ang dating bahay ni Lolo Panyong ay ginawang museo ng Calleja, kung saan nakadisplay ang lumang baul, ang sulat na ibinigay sa kanya at ilang litrato ng lumang baryo. Lahat ng bumibisita ay binibigyan ng libreng kape at tinapay at may libreng lecture tungkol sa kasaysayan ng hacienda. Tahimik pa rin si Dencio. Hindi siya tumuntong sa korte upang humarap sa mga pamangkin. Hindi siya naglabas ng galit o panunumbat. Para sa kanya, sapat na ang makitang may mga batang tumatawa sa gitna ng taniman, mga magsasakang muling nagkapag-asa, at isang baryong unti-unting muling nabubuhay. Sa gabi, bago matulog, dumadalaw siya sa dating kwarto ni Lolo Panyong. Tinitingnan niya ang larawan nito. Sabay sasabihin, "Lolo, ginagawa ko po ang lahat ng ito hindi para sa pangalan, kundi para sa dangal." At sa dilim ng kwarto, tila ramdam niyang may presensyang tahimik na ngumingiti sa kanya. 2 taon ang lumipas mula nang sapilitang ipasok si Lolo Panyong sa mental facility. Sa panahong iyon, tahimik siyang namuhay sa loob ng institusyon. Hindi kailanman nagpilit na ipagtanggol ang sarili. Hindi rin pinilit ang sinuman na paniwalaan siya. Ngunit habang umaandar ang mga buwan, napansin ng mga doktor at psychologist ang isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Wala ni isang sintomas ng delusyon, wala ring senyales ng pagkasira ng isip. Minsang tinanong siya ng resident psychiatrist, "Sir Epifanio, bakit hindi kayo nagsasalita tungkol sa kaso nyo? Pwede nyo namang ipaglaban ang sarili nyo." Tumingin lamang si Lolo sa doktor at ngumiti. Ang tao, Dok, hindi kailangang sumigaw para marinig. Kung totoo ang hangarin mo, kusayang uusbong. Dahil sa mga consistent na findings ng mga doktor at rekomendasyon ng legal counsel ni Dencio, muling binuksan ng korte ang kaso. At sa isang tahimik ngunit makasaysayang pagdinig, idineklara ng hukuman na si Don Epifanio Calleja ay walang mental incapacity at naging biktima ng maling interpretasyon ng isang peking psychiatric report. Pinawalang sala siya at pinayagang makalabas. Pagbaba niya sa hagdan ng korte, naroon si Dencio at ang asawa nitong si Liza. Bit-bit ang anak nilang si Tonyo. May hawak silang maliit na buke ng bulaklak. "Lolo," ani Dencio habang yakap ang matanda. "Tapos na po ang bagyo." Tahimik lang nang ngumiti si Lolo Panyong. Sa mga mata niya, walang galit, tanging kapayapaan. Pagbalik nila sa Barrio Dalisay, walang tarpaulin, walang banda, walang selebrasyon. Ngunit bawat paglakad ni Lolo sa palengke, bawat tingin ng mga magsasaka, may luha at paggalang. "Si Don Epifanio ba yon?" tanong ng isang matandang lalaki. "Oo, bumalik na siya. Salamat sa Diyos," sagot ng isa. Hindi siya tumira sa dating malaking bahay. Sa halip, pinili niyang manirahan sa maliit na kubong itinayo ni Dencio sa gitna ng hacienda, malapit sa palayan
at may tanawing bundok. Doon niya sinimulan ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Araw-araw, maaga siyang nagigising, namimitas ng talbos, nagwawalis ng bakuran, at tumutuling sa mga bata na nag-aaral ng pagtatanim. Lolo Panyong, bakit po kailangang tabasin ang damo sa paligid ng palay? Tanong ni Iya, isang batang estudyante. Kasi anak, kahit maliit yan, kaya nitong agawin ang sustansya ng lupa. Parang kasinungalingan, maliit lang sa una, pero kapag pinabayaan, nakakasakal. Sagot ng matanda habang marahang tinatabas ang mga damo. Sa tuwing may libreng oras, nagsusulat siya sa isang lumang typewriter na ibinigay ni Dencio. Unti-unti niyang binuo ang kanyang libro, Ang Tunay na Lupa. Isang personal na salaysay ng kanyang buhay, ng kanyang kabiguan, ng mga naging sugat ng pamilya at ng tagumpay ng pananahimik. Isang umaga, habang ini-edit ni Dencio ang draft ng libro, nagtanong siya, "Lolo, bakit mo pinangalanan ng ganyan? Ang tunay na lupa?" Sumulyap si Lolo sa katumugon, dahil ang lupa hindi lang sukat, hindi lang titulo. Ito'y dangal at ang tunay na lupa nasa puso ng taong marunong magmahal. Sa tulong ni Attorney Cleofe at ng isang maliit na publishing house sa Maynila na ilathala ang libro. Hindi ito bestseller pero naging required reading sa isang universidad sa Northern Luzon para sa kursong Agrarian Reform and Ethics. Ginamit din ito ng ilang NGO bilang case study sa ethical land ownership. Habang ang mga pamangkin niya ay nagsasampa ng apela at patuloy na humaharap sa mga kaso, si Lolo Panyong ay abala sa pagpapalawak ng scholarship program para sa mga batang may pangarap maging agriculturist at environmental planner. Isa na rito si Jonas, isang tahimik na binatilyong ulila sa magulang. "Lolo," sabi ni Jonas isang hapon, "bakit mo po ako tinulungan?" "Tinanong din ako ni ama niya noon," sagot ni Lolo. "Ang sabi ko sa kanya, anak, kung may tanim kang buto, kailangan mo itong palaguin. Hindi mo naman kailangan ng dahilan para ito'y diligan. Basta alam mong may potensyal siyang sumibol, sulit ang pag-aalaga mo." At sa muling pagbubukas ng mga palayan, parang unti-unting bumalik ang sigla sa baryo. Wala nang kasosyong politiko, wala nang billboard ng mga resort. Ang mga taniman ay muling naging tanawin ng pag-asa. Tuwing Sabado, may libreng klase sa hacienda kung saan si Lolo ay nagtuturo ng agri-philosophy, habang si Dencio at Attorney Cleofe ay nagtuturo ng legal basics sa lupa't karapatan ng magsasaka. "Hindi tayo bumalik sa simula," ani Dencio sa isang panayam. "Nagbukas tayo ng panibagong daan, at ang gabay namin ay ang tinig ng taong ginamit ang pananahimik bilang paraan ng pagtuturo." Isang gabi habang humihigop ng salabat si Lolo sa harap ng kubo, tinanong siya ni Tonyo, "Lolo, ikaw po ba ang pinakamayamang tao sa buong barangay?" Ngumiti si Lolo, tinapik ang bata sa ulo, saka nagsabi, "Kung kayamanan ang pag-uusapan, mas mayaman ako sa taong may pakialam kaysa sa taong maraming pera pero wala namang malasakit. At sa ilalim ng buwan, sa gitna ng mga pilapil na muling nabuhay, muling umusbong ang isang uri ng kayamanan na hindi kayang sukatin ng titulo. Ang kayamanang namumunga sa puso ng mga taong mulat, payapa at marunong lumingon sa ugat ng lupa." Mainit ang araw, ngunit malamig ang simoy ng hangin sa bagong gawang Kubo Hall. Ang pavilion na itinayo sa gitna ng Hacienda Dalisay para sa mga community events. Naroon ang mga guro, estudyante, magsasaka, NGO workers at ilang media personnel. Sa harap, isang simple ngunit maringal na backdrop ang nakasabit. Launching of Ang Tunay na Lupa, isang aklat ng paglalakbay at pagtatalaga. Nakatayo sa gitna ng entablado si Lolo Panyong, nakabarong ngunit nakatsinelas pa rin, bit-bit ang kopya ng kanyang aklat. Sa gilid niya, naroon si Dencio na nakaupo, tahimik, ngunit kitang-kita ang respeto ng mga tao sa kanya. Nag-umpisa ang palakpakan nang tumindig si Lolo para magbigay ng mensahe. "Magandang araw sa inyong lahat," panimula niya habang pinunasan ng pawis sa noo. "Madalas pag pinag-uusapan ng lupa,
Ang tanong agad ay anino ito nakapangalan. Pero sa totoo lang, hindi mahalaga kung kaninong pangalan ang nasa titulo. Mas mahalaga kung sino ang may malasakit, kung sino ang nagpapahalaga, kung sino ang nagmamahal sa lupa. Tahimik ang mga tao, nangingilid ang luha ng ilan. Pinagmasdan nila ang matandang minsang inakusahan ng kabaliwan. Ngayon ay taas noo na namumuno sa pagbabalik ng dangal ng baryo. Ang aklat na ito, dugtong ni Lolo, ay hindi tungkol sa akin. Tungkol ito sa mga taong piniling magsakripisyo, lumaban ng tahimik at magmahal sa lupa kahit hindi nila ito pagmamay-ari. Muling palakpakan, matapos ang programa, isa-isa nang nilapitan si Lolo ng mga bisita upang magpasalamat at magpakuha ng larawan. Ngunit ang eksena na pinaka-nagpaiyak sa marami ay nang umakyat sa entablado ang 11 matatanda, pawang mga senior citizens na walang anak o pamilya. Siya po ang dahilan kung bakit may maayos na tulugan kami ngayon. Ani Mang Lando, 83 anyos, dating magsasakang pinabayaan ng mga anak. Kung hindi dahil sa Calleja Dalisay Foundation, baka wala na kami. Ang foundation ay ideya ni Dencio at pinangalan sa pinagsamang apelyido ni Lolo at ng baryo. Layunin nitong tumulong sa mga matatanda, magbigay ng libreng health check-up, pagkain at tirahan sa mga abandonadong senior citizens. Sa panig naman ng mga residente ng San Benedicto, isang lihim na taginting ang nagpaluha sa marami nang ianunsyo sa event na si Dencio Parungao ang tunay na tagapagmana ng 5 hasyenda. Marami ang nabigla, marami rin ang napaluha. Siya palang pinagkatiwalaan. Hindi ko inakala, ani Aling Empe, tindera sa palengke. Dati siyang tahimik lang, pero siya ang gumising sa baryo. Hindi nagtagal, tinawag sa entablado si Dencio upang magsalita. Hindi ko po ito kayamanan, hindi ko rin po ito tagumpay. Panimula niya. Lahat ng ito galing sa tiwala ni Lolo Panyong at pananampalataya ng bawat isa sa inyo. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay ang sumunod niyang pahayag. Ngayong formal na po akong itinuturing na tagapagmana, nais ko pong isauli ang ilang bahagi ng lupa sa komunidad. Gagamitin po natin ito para sa San Benedicto Cooperative, kung saan ang mga magsasaka ay may pantay na bahagi ng kita, pagdedesisyon at pagmamay-ari. Hiyawan ang sumunod, tapik sa balikat at mga yakap na puno ng pasasalamat. Hindi ito karaniwang kwento ng tagumpay. Ito'y kwento ng pagbabahagi. At ang pinakamasarap na yaman ay ang yaman na ipinapasa sa iba. Hindi nagtagal. Lumaganap ang balita. Napasama sa balita sa GMA at ABS-CBN at ilang linggo lang ay sinimulan ng mga estudyante ng UP Film Institute ang paggawa ng short film na pinamagatang Hasyenderong Hindi na Mana. Ang pelikula ay hindi tungkol sa korupsyon, kundi sa pananahimik. Hindi tungkol sa ginto, kundi sa ugat. At sa bawat eksena, pinapakita ang buhay ni Dencio. Mula sa pagiging manguling hanggang sa pagtanggap niya ng kayamanang hindi niya hiniling. Sir Dencio, ano po ang mensahe ninyo para sa mga kabataang nangangarap? Tanong ng isa sa mga estudyanteng direktor. Tumingin siya sa mga tanim na gulay sa paligid ng hasyenda at ngumiti. Kapag may lupa kang tinatamnan, kahit hindi sa'yo, kung ito'y inalagaan mo ng buong puso, masasabi mong iyo yun sa mata ng Diyos. At sa huling tagpo ng pelikula, ipinakita si Dencio, nakaupo sa lilim ng punong mangga habang binabasa ang aklat ni Lolo Panyong. Tahimik, payapa, buo. Sa pagtatapos ng araw, ang langit ay kulay ginto at ang mga batang tumatakbo sa pilapil ay tila alon ng bagong henerasyon. Handa na ring magmahal ng lupa, hindi dahil sa mana, kundi dahil sa malasakit. Mataas ang araw at maalinsangan ang hangin sa Hacienda Dalisay, ngunit kakaiba ang katahimikan ng hapon na riyon. Sa malayo, tanaw mula sa puno ng mangga sa gilid ng taniman, ang 3 anino ay dahan-dahang lumalapit. Sunog sa araw ang balat, bit-bit ang tig-isang backpack na tila wala ng laman kundi mga alikabok ng kabiguhan. Si Alvaro, na dating laging nakabarong, ngayoy nakapunit na t-shirt at tsinelas na halos mapigtas. Si Miko, dating may hawak na laptop
at business card. Ngayon may bitbit na folder na kupas at basang-basa ng pawis. At si Belinda, dating beauty queen na may pulang lipstick at mamahaling pabango, ngayon may malagkit na buhok, walang makeup at may sugat pa sa kaliwang braso. Tumigil sila sa harap ng lumang bakod ng hasyenda. May karatulang nakasabit. Paggalang sa lupa ay paggalang sa kapwa. Magpaalam bago pumasok. Tahimik silang nagkatinginan. Tila pinagsakluban ng mundo ang bawat isa. Wala na ang kayabangan, wala na ang puot. Tanging kaba at hiya ang naiwan. Lumapit si Miko sa gate at marahang kumatok. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Densyo. May dalang tabo ng tubig, tawisan at may putik sa laylayan ng pantalon. Napako siya sa pagkakatitig sa kanila. Densyo, mahinang bungad ni Belinda, halos maputol ang tinig. Pwede ba kaming makausap si Lolo? Walang salita si Densyo sa simula. Ngunit kinuha niya ang tabo, ipinapon ang laman sa paso ng ampalaya, saka tumango. Hintayin niyo dito, maiksing sagot niya. Sa loob ng kubo, nakaupo si Lolo Panyong, nagbabasa ng lumang librong pang-agri. Pagpasok ni Densyo, saglit lang ang palitan ng tingin. Hindi kailangan ng paliwanag. Andyan sila? Tanong ng latanda. Opo, handa na ako. Pumabas si Lolo sa kanyang upuan. Bit-bit ang tungkod at dahan-dahang lumabas. Sa bawat hakbang, ramdam ang bigat ng mga alaala. Ang sakit ng pagtataksil, ang bigat ng pagkalinlang, at ang mga gabing tahimik siyang umiiyak sa loob ng mental facility. Pagdating niya sa bakod, tumigil ang tatlong pamangkin. Walang makatingin ng diretso sa kanya. Lolo, bulong ni Alvaro. Patawad po. Kami naging bulag sa kasakiman. Dagdag ni Miko. Hindi namin kayo pinakinggan. Minahal, nirespeto. Hagulhol ni Belinda. Sabay yuko. Tahimik si Lolo. Pinagmasdan ang kanilang ayos. Mga balikat na nakayuko, mga palad na hindi makakapit, at mga paang tila takot tumapak sa lupang minsan nilang sinubukang agawin. Hindi ko man kayang kalimutan, wika ni Lolo. Mabagal ngunit matatag. Natutunan kong patawarin. Napahagulhol si Belinda. Si Miko ay napaupo na lang sa damuhan. Si Alvaro ay napakapit sa gate at humikbi. Tao rin ako. Nasaktan ako. Pero hindi ako nabuhay para lang mamuhi. Nabuhay ako para magmahal at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Lumapit si Lolo. Binuksan ang gate at niyakap ang tatlo isa-isa. Sa pagyakap niyang iyon, tila nahugasan ang mga taon ng galit, kasinungalingan at pagkakait. Halika na, may bakanteng guest house sa likod. Doon kayo pansamantalang titira. Pagdating sa guest house, walang aircon. May dalawang lumang kama, may lutuan sa labas at may inidoro na may tabo at timba. Ngunit walang reklamo. Para sa kanila, iyon na ang pinakamagandang lugar na natuluyan nila sa loob ng ilang buwan. Kinabukasan, tinawag sila ni Densyo. Nasa harap ng taniman ng kamote, may 4 na kalaykay at dalang basket. Kung nais niyong manatili rito, may isang kondisyon si Lolo. Ani Densyo, seryoso ang tinig. Nagkatinginan ang tatlo. Ano po yun? Tanong ni Alvaro. Kung di kayo magsasaka kasama ang iba, huwag kayong pumasok dito. Walang salita. Tiningnan nila ang mga kalaykay. Nag-angat si Miko ng isa. Si Belinda nagsimula ng yumuko at magbunot ng damo. Si Alvaro nagtanggal ng tsinelas at pumasok sa pilabil. At sa unang araw ng pagtatrabaho nila sa bukid, sa ilalim ng araw, kasama ang mga dati nilang ginamit na mga tao, muli nilang natutunan ang salitang pakikisa. Pagkalipas ng ilang linggo, nakita ng mga taga-baryo ang pagbabago. Si Belinda nagtuturo ng basic hygiene sa mga bata. Si Miko tumutulong sa inventory ng gulay. Si Alvaro nag-aasikaso ng solar irrigation system kasama ang mga volunteer ng foundation. Hindi lahat ng sugat ay madaling maghilom. Ngunit sa lupang minsang naging saksi ng kasinungalingan, ngayon ay tumutubo ang isang uri ng pagkakaisa na hindi binuo ng dugo kundi ng panibagong pananampalataya sa isa't isa. At sa isang hapong payapa,
Habang pinagmamasdan ni Lolo ang kanyang mga pamangkin na nagtatanim ng upo sa tabi ng mga bata, napangiti siya at marahang bulong. Baka nga minsan, ang lupa lang talaga ang may paraan ng paghubog sa puso ng tao. Mula sa liwanag ng mga umagang ginugol sa taniman hanggang sa katahimikan ng mga hapon sa ilalim ng punong mangga, alam ng lahat sa Barrio Dalisay na si Lolo Panyong ay unti-unti nang inihahanda ang sarili sa kanyang huling yugto. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil ramdam na niya ang pagkumpleto ng kanyang layunin. Sa kanyang mga mata, naroon ang kapayapaang matagal nang hinahanap ng marami. Ang katahimikan ng taong hindi kailangang manalo para manindigan. Isang umagang mahamog, habang nakaupo sa kanyang lumang silya sa lilim ng mangga, abala si Lolo sa pagtipa ng typewriter. Nasa pangalawang aklat na siya, isang mas personal, mas tahimik, ngunit mas malalim na koleksyon ng mga kwento at pagmumuni. Pinamagatan niya ito, Pamana ay Hindi Lang Lupa. Lolo, tanong ni Tonyo habang iniabot ang baso ng salabat. Ano pong ibig sabihin ng pamagat niyo? Tumigil si Lolo sa pagtipa, mumiti sa katumingin sa batang apo ni Dencio. Pamana, apo, hindi lang yung naiiwan mong pera o lupa. Minsan, ang pinakamahalagang pamana ay kung paano mo minahal ang kapwa mo. Kung paano mo tinuruan ang iba na magmahal din. Patuloy siyang nagsulat araw-araw, tuwing umaga at tuwing hapon. Habang sa gabi ay pinagpapahinga ang kanyang katawan sa duyan, sa ilalim ng parehong punong naging saksi ng lahat. Ng kasaysayan, ng pagtataksil, ng kapatawaran, at ng pagkakaisa. At isang umaga, hindi na siya bumangon. Nakita siya ni Dencio, payapa ang mukha, nakangiti, at ang kamay ay nakapatong sa kanyang aklat. Sa tabi niya, isang papel na may huling mensahe. Walang dapat ipaglupsa. Sa bawat pagtubo ng halaman, ako'y naroroon. Sa bawat batang natutong magmahal ng lupa, ako'y buhay. Hindi ako nawala, lumipat lang ako ng anyo. Sa araw ng kanyang libing, ang buong baryo ay tila tumigil sa paghinga. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabatang residente, lahat ay dumalo. Ang mga dating umalis at nanirahan sa lungsod, nagsibalik upang magbigay pugay. Ang misa ay ginanap sa gitna ng taniman, sa likod ng lumang kubo. Hindi lang siya ang may-ari ng lupang ito. Siya ang nagturo sa ating lahat kung paano maging bahagi nito. Ani Father Eli, ang paring nagmisa. Si Belinda, Alvaro at Miko ay naroon rin. Walang suot na mamahaling damit. Walang make-up, walang kamera. Lumuluha silang tatlo, mahigpit na magkakahawak ng kamay. Sa puntong iyon, hindi na sila mga tagapagmana. Sila'y mga anak na nautong tumanggap at magmahal muli. Habang ibinababa ang abo ni Lolo sa tabi ng puno ng mangga, isa-isang nagsalita ang mga taong dumalo. Siya ang nagpadala ng tuition ko noong high school, sabi ng isang babae. Siya ang nagbigay ng palay sa amin nung nasunog ang bahay namin, dagdag ni Mang Rudy. Siya ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng respeto, ani Aling Empe. Nang gabing iyon, habang tinatapos ni Dencio ang layout ng ikalawang aklat para sa paglalatala, binuksan niya ang huling pahina. Doon isang taludtod ang nakasulat. Walang pamagat, walang paliwanag, parang huling bulong ng kaluluwa ni Lolo. Ang tunay na yaman ay hindi nakabaon sa lupa, nasa puso ng mga taong marunong magmahal at magparaya. Ilang buwan ang lumipas, nagsimula ang konstruksyon ng Calleja Institute for Rural Stewardship, isang training center sa gitna ng hasyenda. Layunin nitong turuan ang mga kabataan ng agrikultura, integridad at pamumuhay na may malasakit sa kalikasan. Dito, wala kang matututunang shortcut, ani Dencio sa unang batch ng trainees. Ang unang niyong gagawin, magbulot ng damo. Dahil tulad ng buhay, kailangang linisin muna bago taniman. Ang dating Hacienda Dalisay ay naging modelo ng agritourism. May mga taniman ng organic crops, eco-lodging
at lecture hall para sa mga local at international visitors. Maraming eksperto ang dumadalaw upang aralin kung paano naging matagumpay ang pagkakasama ng tradisyon at modernong pagsasaka. Samantala, si Tonyo ay naging youth ambassador ng institusyon. Madalas nagbabasa sa mga bata ng aklat ni Lolo. Sa kanyang murang edad, siya ang naging tagapagdala ng bagong henerasyong may malasakit sa lupa at sa kapwa. Isang gabi, habang nakaupo si Densyo sa ilalim ng punong mangga, pinagmamasdan ng mga alitaptap sa paligid, napansin niya ang katahimikan ng paligid. Sa simoy ng hangin, tila narinig niya ang tinig ng matanda. Salamat Densyo sa hindi pagsuko sa lupa at higit sa lahat sa tao. At sa bawat pagsikat ng araw sa Hacienda Dalisay, hindi lang liwanag ang bumabati sa umaga. Kasama nito ang alaala ng isang matandang ang yaman ay hindi sukatan ng ari-arian, kundi ng pusong handang umunawa, magpatawad at magmahal hanggang dulo. Wakas. Sa dulo ng lahat ng alitan, kasakiman at pagkakait, lumitaw ang isang katotohanan na hindi kayang palitan ng anumang halaga. Ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa dami ng lupang na ipamana, kundi sa lalim ng pagmamalasakit na naiwan. Ang kwento ni Lolo Panyong at Densyo ay paalala sa ating lahat na ang tunay na yaman ay hindi nakabaon sa lupa, kundi nakatanim sa puso ng taong marunong tumanggap, magparaya at magmahal ng walang hinihinging kapalit. Sa bawat hakbang ni Densyo sa pilapil, sa bawat bata na natutong magtanim, at sa bawat panibagong henerasyong lumalapit sa lupa ng may paggalang, muling nabubuhay ang diwa ng isang matandang tahimik lamang ngunit buong buhay na naging ilaw ng komunidad. Ito ay kwentong hindi lang dapat alalahanin, kundi dapat tularan. Dahil sa mundong puno ng habulan sa titulo at kapangyarihan, mananatiling buhay ang mga tulad ni Lolo Panyong sa bawat taong piniling maging lupa sa halip na tore, ugat sa halip na trono at tahanan sa halip na amo. Ang tunay na yaman ay hindi nakabaon sa lupa, nasa puso ng mga taong marunong magmahal at magparaya. Epifanio Calleja, maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ng pamana, lupa at puso. Hanggang sa susunod na istorya.